lahat. Ano ba? Ako na, no? Good evening Ayan, po. thank God. Good Ayan, evening po. good evening sa lahat. Wow, ang dami natin ngayon. Praise God. All is well. Malinaw naman po ang aking kabusesan, di ba? Ayan. Thank you for joining. And tonight's Bible study. Alam niyo po, pinag-pray ko talaga tong topic natin tonight na parang isang tanong na paulit-ulit na nilalagay ni Lord sa puso ko. Simple lang, di ba? Can you trust me? Ayan, yun ang sabi ni Lord. Can you trust me? Kaya dahil dyan, tayo manalangin. Thank you Lord sa aming buhay, sa inyong pagpapatawad, sa aming mga kasalanan. Thank you Lord, kami po ay nagpapakumbaba ngayong gabi upang salitaan niyo po kami ng inyong banal na salita na kami ay matuto ng mga bagay na magbabago sa aming buhay. Thank you, Lord. Think through my mind, speak through my lips, and may signs, miracles, wonders follow the preaching of the word. In Jesus' name, amen. So, my scripture assignment is in Genesis 22, 1 to 14. It tells the story of Abraham's faith by commanding him to sacrifice his son. So, his son Isaac. So, babasahin hi daw. So, nandito po si Nandito po si Isaac. Isaac. Nanonood din po siya. Ay, nakikinig. Ayan. So, babasahin ko po muna ang Genesis 22, verse 1 to 14 sa Tagalog. Magandang balita, Biblia. Sinubok ng Diyos si Abraham na inihandog si Isaac sa bundok ng Moriah. Maagang naglakbay si Abraham kasama si Isaac na nagtanong kung saan ang kordero para sa handog. Sumagot si Abraham na ang Diyos ang magbibigay nito. Nang inihandog na ni Abraham ang anak niya, pinigilan siya ng anghel ni Yahweh na nagpapatunay sa kanyang takot at pagtalima sa Diyos. Nakakita si Abraham ng tupang sumabit sa sanga at ito ay inihandog kapalit ni Isaac. Tinawag niya ang lugar na si Yahweh ang nagkakaloob. Ibig sabihin nun, this is the place the Lord will provide. Yun yung sabi sa law of first mention, kung di ako nagkakamali, di ba pastor? O yun yun. Yun, meron tinatawag na law of first mention. Doon na unang nasabi na the Lord will provide. So, hindi kapag, can you trust me? Sabi ni God. Hindi madali eh. Hindi kapag madali, can you trust Him? Hindi kapag lahat ng prayer mo nasagot, matatrust mo ba siya? O hindi kapag okay ang bank account, o may bank account pa ba? Diba? Mapapagkatiwalaan mo ba si Lord? Diba? Hindi kapag healthy ang katawan, o minsan may dinadamdam tayo, can you still trust God? Pero kapag hindi natin naiintindihan ang nangyayari, can we still trust God? Tonight, may matututunan po tayo kay Abraham and Isaac at makikita natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng taong natutong magtiwala kahit hindi niya nakikita yung buong picture. So, let's start with a big question. Ang ganda ng verse na to. Proverbs 3:5 says, trust in the Lord with all your heart. Hindi sinabing trust in your understanding, no? Hindi niya sinabing trust in your understanding, hindi sinabing trust your feelings, hindi na sinabing, because feelings are nothing more than feelings, di ba? Feelings, so we should distrust our feelings. So, hindi sinabing trust your feelings, hindi sinabing trust your circumstances. Meron din tawag na, oy, siniswerte ako, mga ganon. Actually, hindi ka lang naman maswerte, mapalad naman talaga tayo. We are blessed, di ba? Yun sabi. So, sabi nga ng Word of God, trust in the Lord. Kasi aminin natin, may pagkakataon talagang hindi natin maiintindihan ang ginagawa ni God. Ang sabi sa, I think, sa Deuteronomy yun, the secret things belong to God. So, merong unanswered prayers, merong feeling natin, mga unanswered prayers. Feeling natin may delayed answers. So, feeling natin may closed doors. Feeling natin.
Diba? At minsan nagtatanong tayo, Lord, bakit? Bakit? Yung ugly cry, bakit? Bakit? Yung mga ganon. Pero, I'm sure bawat isa sa atin, alam mo yon yung naliligo ka, tapos umiiyak ka, feel na feel mo yung luha mo na, may ganon may ganong emote Pero, sometimes you really need an ugly cry to, to pour out yourself to the Lord. Lord, bakit? Alam mo yon pero ang faith ay hindi laging may explanation. Minsan ang faith ay simple yung pagsasabing, Lord, hindi ko gets pero naniniwala ako mabuti ka. Yun. At dito papasok ang unang lesson natin mula kay Abraham. Slide number 3. God tests what is most important to us. So, napakasakit siguro, no, kay Abraham. Isipin mo pa lang, ako nga, may nag-imbita sa akin sa Canada. Doon daw ako, magtrabaho daw ako doon bilang dental assistant. Kasi, dental staff, staff sa dental clinic. Pero hindi ako magiging dentist doon. Pero ang laki ng kikitain. Tsaka, kapalit ng malaking kikitain, I will deny the fact that I have a son. Hindi ko talaga pinatos. I cannot live with the fact that my son will not have a mother beside him. Kaya, iniisip ko palang naaalis ako, nangingilid na talaga yung luha ko. It's definitely a no. Di ba? All open doors. Not all open doors are from God. Di ba? So, oo nga, ang daming pera. Pero, hindi ko makakasama yung anak ko. So, yun yung mga side story lang po So, para sa akin, napakasakit siguro nga nun kay Abraham. Yung 25 years niya nga inantay yung anak niya. Tapos imagine, waiting 25 years for one answer nga a son, di ba? Tapos sasabihin ng Diyos, Abraham, trust me with him. Alam niyo, hindi kailangan ni God si Isaac. Hindi niya kailangan yung i-offer ni Abraham si Isaac. Hindi niya kailangan yun. Ang ginagawa ni God ay tinetest niya yung puso ni Abraham. So, tinitingnan niya kung ano yung puso ni Abraham. So, minsan, ginagawa niya rin yun sa atin pero not to take things away from us. Pero hindi rin dahil gusto niya tayong pahirapan. Kasi God is good and the devil is bad. Meron bang good God na gustong pahirapan ka? Di ba? Never. No, no, no. Never. Kundi dahil gusto niyang malaman natin kung sino talaga ang number one sa buhay natin. So, si God nga ba? Diba? O yung blessing. Baka bekenemen, mas importante yung blessing na natanggap natin. Naging mas importante na yung blessing, hindi na number one si God. Number one na yung blessing. So, moving on to slide 4. Yan. What is your Isaac? Yun. Ano yung Isaac mo? Para kay Abraham, ang pinaka-pinaka niya, yung Isaac niya, is Isaac. Diba? Ayan. Pero for us, napakagandang reflection question ito. Ano ang Isaac mo? Diba? Ano ang Isaac mo? Para kay Abraham, literal na anak niya. Pero para sa atin, iba-iba. Pwedeng career, pwedeng business, di ba? Pwedeng relationship, pwedeng love life, di ba? Mga mga single, mga financial security, pwedeng pangarap. Yung financial security, puro pera na lang inisip natin. Ako, minsan kasi pag ang daming bayarin, puro bayarin na lang naisip mo. Hindi mo na naisip, sa totoo lang parang nakatingin ako sa sarili ko kausap ko na yung sarili ko. Sinasabi natin, yung iniisip na lang natin, yung babayaran. Pero nakalimutan natin yung mas malaking picture na, hi, God's got this pala. Merong Diyos na tutulong pala sa atin. Naisip natin yung pangako ng isang tao na gagawin niya pero hindi naman ginagawa.
Ang tagal na lumipas ng panahon, 50 na ako, hindi pa nangyayari. Pero 'di ba? Pero si God, mas malaki siya. Siya ang pipihit ng lahat ng bagay para magawa yung nilagay niya sa puso natin. So, ang hinihingi ni Lord ay isurrender natin to sa Kanya. Yung financial security, relationship, pangarap, or whatever, di ba? Ano yung Isaac natin? So, parang sinabi niya, anak, kaya mo bang ipagkatiwala sa akin to? At doon lalalim ang faith natin. At ito yung ginawa ni Abraham. So, faith obeys before it understands. Nasa slide 5 na po tayo. Faith obeys before it understands. Alam natin, ito talaga yung napaka-challenging. Gusto natin, explain muna bago mag-obey. Diba? Parang si Isaac, hingi sa akin ng pag food trip kasi ito eh. Alam ko naman para sa pagkain, pero mahaping pera. Mahaping pera, maya-maya, mahaping pera. Malapit lang kasi kami sa plaza eh. So, lahat yun, food short. Kasi may foot long, tsaka may food short. May foot long, may foot short, lahat yan. Lahat ng klase ng shawarma, shawarma pasta, shawarma rice, shawarma all meat, yung mga ganyan. Iba-iba yan, shake lang minsan. Pero alam ko naman kung para saan eh. Pero gusto natin sabihin, eto humihingi lang anak pero ibig ko sabihin eh, maintindihan nyo rin. Explain muna. Anong, para saan mo gagamitin, di ba? Yung mga ganun, bago kita bigyan. Pero gusto kasi natin ganun eh. Pati si God, ginaganon natin. Lord, explain mo muna bago ko mag-obey. Tama po ba? Parang, iba. Lord, ipaliwanag mo na lahat. Gusto ko maintindihan eh. Lord, bigyan mo na ako ng assurance. Pero si Abraham, hindi niya alam yung ending. Hindi niya alam yung provision. Hindi niya alam kung saan magagaling eh. Hindi ko rin alam kung alam niyang bibigay si Lord. Pero si Isaac, pero alam niya actually. Sabi nga niya, di ba, ah, babalik tayo. Ibig sabihin, alam niya. Alam niya na, kaya siya father of faith eh. Alam niya na hindi mangyayari na i-offer si Isaac. Alam niya siguro in his heart of hearts na sinusubukan din siya ng Panginoon pero gumawa pa din siya. So, hindi niya alam ang nangyayari dun sa bundok. Pero umakyat siya. Naglakad siya, sumunod siya, because faith obeys before it understands. At minsan, yun din ang hinihingi ng Diyos sa atin. At alam natin ang pinakamagandang bahagi ng kwento. Eto na po. God always provides, slide 6. Abraham reached the mountain at doon niya nakita ang provision ni God. Ayan, picture may ram dun sa May ram na nakahanda. Di sagot na pala. Kailangan lang, humakbang siya. May provision na pala, may plano na pala ang Diyos. Kaya tinawag niya ang lugar na yun na Jehovah Jireh. The Lord will provide. That was the first mention na hindi yung the Lord might provide, hindi the Lord sometimes provides, the Lord will provide. So, and God sees ahead. Merong mga, sa pag-aaral, may hinimay-himay na, meron akong hinimay-himay na, dyan na pag-aaral. Alam mo yun, sinasaliksik mo siya. The Lord, ang sabi doon, the Lord sees ahead and provides. So, yung will na yun, the Lord sees ahead. He's the God who sees ahead and provides. Nakaka-assure naman ito talaga. Thank you, Lord. At gusto ko ipaalala sa ating lahat na kung may pinagdadaanan po tayo, may provision si God. Pinapaalala ko po sa inyo. Pinapaalala ko rin sa sarili ko. May provision si God. Maaring hindi pa rin natin nakikita. Pero di ba we are faith people? Pero naghanda na siya. Naghanda na si Lord. And the devil has come too late for us because we already know the word. So let's hear from one another. No? Ito yung mga sharing questions. Yan.
Okay, family ha. Family tayo dito. Ito ang favorite part natin, sharing time. Walang pressure, walang wrong answer, just share from your heart. So, you can answer all of it or you can answer uh, a few, di ba? Basta kung ano yung nasa heart yung sagutan, parang slam book lang, di ba? Pero recitation, yan. Question 1, sabi dun, what area of your life is God teaching you to trust Him more? Meron din, have you experienced God's provision recently? And what is your Isaac today? What did God speak to you to tonight's Bible study? And let's encourage one another. So, let's encourage one another sa ating mga sharing. Ayan. Pero ano yung pinaka dapat natin tandaan sa pag-aaral natin tonight? Kasi this is only a follow-up of yung Sunday, di ba? Ito, tonight's takeaway is, di ba, as we close tonight nga po, pag bago tayo mag-sharing ha, ito ang gusto kong iwi ng lahat. Trust God even when you don't understand. Surrender what is hardest to let go. Remember that God is Jehovah Jireh, the Lord will provide. Kung may kailangan kang sagot, the Lord will provide. Kung may kailangan kang wisdom, the Lord will provide. Kung may kailangan kang kalakasan, the Lord will provide. Hindi man agad-agad, pero sa tamang panahon. Diba? Because God is faithful. So, let us pray. Father, thank you for reminding us tonight that you are Jehovah Jireh. Teach us to trust you like Abraham. Help us surrender every fear, every burden, every Isaac in our lives, and remind us that your provision is always more than enough. Bless every family represented tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Back to you po. Take it away, sis. Thank you so much, Doc Vance, our Pastora Vani. Kung di po alam ng iba, si Doktora Vanessa po ay Vani rin po ang kanyang nickname. Funny Vani. My funny Vani. Yan po. Sabi niya sa akin noon,